Isang maikling kwento pero totoo. Nang nilalang ng Diyos ang kalabaw, sabi niya rito, ikaw ay magtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Bubuhatin mo at kakayanin ang lahat ng ipapapasan sa iyo, mabubuhay ka ng 50 taon. Sagot ng kalabaw, masyadong mahaba po yung 50 taon, pwede po bang 20 taon na lang? At sumang-ayon ang Diyos sa kahilingan ng kalabaw. Nang nilalang ng Diyos ang aso, sabi niya rito, ikaw ay magiging tagabantay ng bahay, sunod-suluran sa gusto ng iyong amo, mabubuhay ka ng 25 taon. Sagot ng aso, masyado pong mahaba yung 25 taon. Pwede po bang 10 taon na lang? At sumang-ayon ng Diyos sa kahilingan ng aso. Nang nilalang ng Diyos ang unggoy, sabi niya rito, ikaw ay magpapalipat-lipat sa mga baging, magiging katawa-tawa at nakakaaliw, mabubuhay ka ng 20 taon. Sagot ng unggoy, masyado pong mahaba yung 20 taon. Pwede po bang 10 taon na lang? At sumang-ayon ng Diyos sa kahilingan ng unggoy. Nang nilalang ng Diyos ang tao, sabi niya rito, ikaw ang pinakamatalinong nilalang sa mundo, magiging amo ng lahat ng mga hayop, dodominahin mo ang buong mundo, mabubuhay ka ng 20 taon. Sagot ng tao, masyado pong maiksi yung 20 taon. Pwede po bang ibigay ninyo sa akin yung 30 taon na tinanggihan ng kalabaw, 15 taon na tinanggihan ng aso, at 10 taon na tinanggihan ng unggoy? At sumangayon uli ang Diyos sa kahilingan ng tao. Mula noon, ang tao ay namuhay ng 20 taon bilang tao. Nang siya'y ikasal, siya ay namuhay ng 30 taon bilang kalabaw. Nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, binubuhat at kinakaya ang lahat ng pasanin sa buhay. Nang siya'y mawalay sa mga anak, siya ay namuhay ng 15 taon bilang aso, tagabantay ng bahay, at sunod-sunuran sa mga gusto ng mga anak. Nang siya'y matanda at retirado na, siya ay namuhay ng 10 taon bilang unggoy, padalaw-dalaw at palipat-lipat sa mga bahay ng mga anak, nagiging katawa-tawa para aliwin ang mga apo.